Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hanggo sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan na umiikot sa mga probinsya ng Pilipinas. Ang anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ay maghatid ng kababalaghan, aral, at libangan sa mga mambabasa o tagapakinig. Hindi layunin ng may akda na manira ng paniniwala, relihiyon, o kultura. Ang tema ng I-Aswang ay bahagi ng malawak na mitolohiya ng mga Pilipino at dapat lamang tingnan sa konteksto ng panitikan at malikhaing pagsasalaysay. Ang kwento ay maaaring maglaman ng masiselang tagpo kaya't iminumungkahing gabayan ang mga mas nakababatang mambabasa o tagapakinig. Sa kalaliman ng gabi, sa pinakaliblib na bahagi ng kagubatan sa Silangan Bukid, isang babaeng halos wala ng lakas ang nagpupumilit makalakad. Ang kanyang katawan ay pawis na pawis at nanginginig sa sakit. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan na ngayoy tila sasabog na sa laki, malapit na siyang manganak. Ang babaeng ito ay si Aling Rosa, kilala sa buong lalawigan hindi dahil sa kabutihan, kundi sa mga bulong-bulungan, isa siyang aswang. May ilan sa mga matagal nang naninirahan sa lugar ang nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig silang pagaspas ng malalaking pakpak sa himpapawid, at ang mga alagang manok, kambing, at minsan pa'y mga bagong silang na bata, ay bigla na lamang nawawala. Ngunit walang nakakita sa kanya mismo na gumagawa ng masama. Tahimik ang kanyang buhay, namumuhay mag-isa, walang pamilya, walang kaibigan, laging nakakulong sa kanyang maliit na kubo. Ngunit sa gabing iyon, hindi bilang halimaw ang kanyang laman, kundi bilang ina. Isang takot na takot at desperadong ina. Anak ko ni. Bulong ni Aling Rosa habang siya ay sumasandal sa punong kahoy. Hindi mo kailangang maranasan ang sinapit ko. Hindi ikaw ang dapat magdusa sa sumpang ito. Ang kanyang mga matay puno ng luha habang pinipigilan ang kanyang sarili na tuluyang bumigay. Masakit, mahirap, ngunit buo ang kanyang desisyon, hindi niya palalakihin ang kanyang anak bilang aswang. Maya-maya dumating ang sandali. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, sa tabi ng ilog na pilit niyang nilakad, isinilang ang sanggol. Isang batang lalaki, may malalalim na matang tila may sariling mundo, at umiyak hindi sa gutom kundi tila sa lungkot ng pagkalayo sa sinapupunan. Niyakap ni Aling Rosa ang sanggol ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak ko, anya. Ngunit ito lamang ang paraan para maligtas ka. Ang mag-asawang taga-bukid sa kabilang dako ng gubat, may mag-asawang kilala sa pangalan na Mang Isko at Aling Marta. Sila ay mga magsasaka na namumuhay ng simple at marangal. Sa loob ng 15 taon ng kanilang pagsasama, palagi nilang ipinagdarasal ang magkaroon ng anak. Ngunit tila pinagsarhan sila ng langit. Isang umagang malamig, habang si Aling Marta ay nagwawalis ng bakuran at si Mang Isko ay naghahanda ng mga pananim, narinig nila ang iyak ng sanggol. Sa unay inakala nilang hayop lang ito, ngunit nang sundan nila ang tunog, napadpad sila sa gilid ng kanilang bakod, doon nila nakita ang isang banig, at sa ibabaw nito'y may sanggol na balot sa tela. Isko sanggol, sigaw ni Marta. Agad nila itong nilapitan, at walang kaabog-abog, inangkin nila ang sanggol na parang ito'y regalo mula sa langit. Walang kasamang sulat, walang palatandaan kung sino ang nag-iwan, wala kundi ang bata lang. Hindi ito pangkaraniwang sanggol, bulong ni Isko. Pero siguro, ito na yung sagot sa ating dasal. Ang pagkawala ni Aling Rosa sa araw ding iyon, biglang kumalat sa baryo ang balita, nawawala si Aling Rosa. May ilang nagsabi na nakita nila ang kanyang mga yapak papunta sa gubat, may ilan na nagkwentong narinig nilang umiyak siya ng malakas buong gabi, at ang iba na may kinilabutan sa isang huling bulong mula sa hangin, ilayo niyo siya, ilayo niyo siya. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang kanyang kubo ay iniwang bukas, ang mga gamit ay naroon pa, ngunit siya ay tila naglaho na lamang sa balat ng lupa. Ang unang gabi ng sanggol sa bukid sa bahay ng mag-asawa, masaya silang nagluto ng lugaw at binilhan ng bagong kumot ang sanggol. Pinangalanan nila itong Frico mula sa salitang si pagpapala. Ngunit sa unang gabi pa lamang, may napansin na agad si Aling Marta. Habang himbing si Rico sa duyan, bigla itong napatigil sa paghinga ng ilang segundo. Tumigil ang orasan, humina ang apoy sa kalan, at tila natahimik ang buong paligid. Sa loob ng ilang segundo, isang aninong dumaan sa labas ng bintana. Nang sumilip si Isko, wala siyang nakita kundi isang itim na uwak na nakaupo sa poste. Napagtritripan lang tayo ng hangin, sabay tawa niya. Pero ang puso ni Marta hindi mapakali. Lumipas ang mga taon, at si Rico ay lumaking malusog at masayahing bata sa piling ni Mang Isko at Aling Marta.
Ang kanilang munting bahay kubo sa paanan ng burol ay laging punong-puno ng halakhak. Tuwing umaga, sinasama siya ni Mang Isko sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng mga alagang manok, habang si Aling Marta naman ay nagtuturo sa kanya kung paano magluto ng simpleng ulam gaya ng sinangag at ginisang gulay. Sa mata ng mga kapitbahay, si Rico ay isang huwarang bata, magalang, masipag, at matalino. Ngunit sa kabila ng kanyang masayang kabataan, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mag-asawa. Kakaibang galing ng bata pa lamang si Rico nang mapansin ni Mang Isko na may kakaiba itong lakas para sa kanyang edad. Sa edad na 4, kaya na nitong magbuhat ng sako ng palay na kadalasan ay pinapasan ng matatanda. Sa una, inisip nila na baka bunga lamang ito ng magandang kalusugan ng bata. Ngunit habang tumatagal, lumalalim ang misteryo. Isang araw, habang naglalaro si Rico sa bukid, bigla siyang nawala. Sa takot, naghanap agad si Aling Marta at Mang Isko sa paligid. Ilang oras ang lumipas bago nila nakita si Rico sa gitna ng kagubatan, nakaupo sa malaking ugat ng puno, habang pinagmamasdan ang isang ahas na nakapalupot sa kanyang braso. Ang bata ay walang takot. Parang may koneksyon sila ng hayop at ang ahas, na tila dapat nananakmal, ay payapang nakatingin lamang sa kanya. "Anak, lumayo ka dyan," sigaw ni Aling Marta. Ngunit mumiti lamang si Rico, saka hinaplos ang ahas bago ito tuluyang bumitaw at gumapang palayo. Ang mga alagang nawawala sa sumunod na mga buwan, nagsimulang mawala ang ilan sa mga alaga nila, mga manok na bigla na lang hindi makita sa kulungan, mga batang kambing na tila kinuha ng kung anong nilalang. Naisip ni Mang Isko na baka may buitre o asong gubat sa paligid. Nagtayo siya ng mga bitag pero walang nahuhuli. Minsan, may nakita pa silang bakas ng paa na hindi pangkaraniwan, malalaki, mahahaba ang kuko, at tila hindi sa tao. "May hayop na gumagala sa gabi," sabi ni Mang Isko. "Ano kayang klaseng hayop yon?" tanong ni Marta. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may pangambang ayaw niyang tanggapin, dahil tuwing may nawawalang alaga, si Rico ay laging may lagnat at tila pagod na pagod kinabukasan. Mga panaginip ni Rico sa kanyang ika-7 kaarawan, nagkaroon ng matinding lagnat si Rico. Nilalagnat siya ng mataas at hindi matahimik sa pagtulog. Habang pinupunasan ni Aling Marta ang kanyang noo ng bimpo, bigla na lang itong nagsalita habang nakapikit. "Inay, wag po, ayokong sumamay." Bulong niya. Nanindig ang balahibo ni Aling Marta. Hindi siya tinatawag ni Rico na inay kundi nanay. At bakit siya tila nagsusumamo sa panaginip? "Rico," gising niya. "Anak, ano yung sinasabi mo?" Ngunit hindi na ito umimik at tuluyang nahimbing muli. Mula noon, palagi na siyang binabangungot. Tuwing gabi, tumitili siya, pinagpapawisan, at sinasabing may babaeng gustong isama siya sa kabubatan. Pagkakataong magsiyasat ng isang gabi, sa kagustuhang malaman ang dahilan ng panaginip ni Rico, nagdesisyon si Mang Isko na magmatsyag. Nagkunwari siyang tulog habang si Rico ay natutulog sa kabilang kwarto. Sa kalagitnaan ng gabi, nakita niya ang kanyang anak na bumangon ng tulog, lumabas ng bahay, at tumuloy sa gubat. Dali-dali niya itong sinundan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang nakatayo si Rico sa tabi ng ilog, nakatingala sa langit. Sa harap niya, isang babaeng nakasuot ng itim na saya, nakalugay ang buhok, at hindi maaninag ang mukha. "Bumalik ka sa akin, anak ko," bulong ng babae. "Ang dugo mo ay hindi para sa mundong ito. Huwag mong sayangin ang tadhana mo." Ngunit biglang dumating si Mang Isko, agad na niyakap si Rico at hinila palayo. "Huwag mong lalapitan ang anak ko," sigaw niya. Ngunit paglingon niya, wala na ang babae. Parang bula itong naglaho sa hangin. Pagkagising pagbalik nila sa bahay, tila walang natatandaan si Rico. "Bakit po tayo nasa labas, itay?" tanong niya habang pinupunasan ni Mang Isko ang kanyang mga paa. "Wala, anak, na naginip ka lang." Ngunit sa puso ng ama, ramdam niyang hindi basta panaginip yon. May bumabalik para kay Rico, isang nilalang na may koneksyon sa kanyang nakaraan. Pagsisimula ng pagdududa, muling napuno ng takot ang puso ng mag-asawa. Kahit gaano nila kamahal si Rico, nagsimula silang magtanong, sino ba talaga ang batang ito? Saan siya galing? At bakit tila may puwersang gustong bawiin siya? Sa sumunod na araw, pinuntahan nila ang matandang kapitbahay na si Lolo Temo, isang dating albularyo. "May itinatago ang batang yan," wika ni Lolo Temo. "Bata man siya, hindi ibig sabihin wala siyang pinagmulan. Hanapin niyo ang sagot bago pa mahuli ang lahat." Habang tumatagal, lalong nagiging kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos at katawan ni Rico.
Sa paningin ng iba, isa siyang matalinong bata na mahilig magbasa ng lumang aklat, tumulong sa bukid, at mag-ukit ng kahoy. Ngunit para kina Mang Isko at Aling Marta, tila may unti-unting sumisibol sa loob ng kanilang anak na hindi nila maunawaan, isang aninong hindi matawaran ng pagmamahal o pangaral. Hindi pangkaraniwang pandama sa kanyang murang edad na siyam, nakikitaan si Rico ng pambihirang talino. Kaya niyang matandaan ang bawat salitang binasa niya, kahit isang beses lang niya itong tiningnan. Minsan, nahuhulaan pa niya kung ano ang iniisip ng ibang tao, lalo na kung may masama silang balak. Ngunit higit sa lahat, kapansin-pansin ang matalas niyang pandinig. Sa mga tahimik na gabi, kaya niyang sabihin kung anong direksyon nagmumula ang pagaspas ng mga dahon, ang iyak ng pusa, o ang mga yapak sa malalayong bahagi ng kabubatan. Rico, paano mong nalaman na may ahas sa ilalim ng kubo? Tanong ni Mang Isko isang umaga. Narinig ko po yung hising niya, itay, sagot ng bata habang kalmado nitong tinatanggal ang sanga ng kahoy sa tumpok ng bato. Pag-iba ng panlasa isang gabi, habang naghahapunan sila ng ginisang gulay at tuyo, biglang tinabig ni Rico ang pinggan niya. Ayaw mo, anak? Tanong ni Aling Marta, may pangambang nararamdaman. Nanay, parang hindi ko po matanggap sa amoy parang ang gusto ko, hilaw na karne, sabi niya habang nakatingin sa kulob na manok sa labas. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ang ganitong klaseng panlasa ay hindi normal, lalo na para sa batang kinalakhan ang simpleng pagkain sa bukid. Mula noon, sinubukang alamin ni Aling Marta kung binubulungan ba si Rico o inaakit ng kung sinong nilalang. Ngunit kahit anong dasal at orasyon, hindi nito napipigil ang kakaibang panlasa ng bata. Ang panaginip sa lawa minsan, dinala siya ni Mang Isko sa lawa para mamingwit ng tilapia. Ngunit habang abala ang ama, si Rico ay naglakad palayo. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng damuhan, nakatingin sa refleksyon ng kanyang mukha sa tubig. Sa refleksyon, hindi siya ang kanyang nakikita, kundi isang batang may mapulang mata at maitim na balat, tila isang nilalang mula sa kabilang mundo. Ikaw ay ako, at ako ay ikaw, wika ng tinig sa loob ng tubig. Napaatras si Rico at natumba. Agad siyang nilapitan ni Mang Isko. Anak, anong nangyari? May nagsalita po sa akin sa tubig, itay, sagot ni Rico habang nanginginig. Hindi na ito isinumbong pa ni Mang Isko kay Marta. Sa halip, pinatulog agad si Rico at tahimik na nagdasal buong gabi. Mga sugat na biglang naghihilom isang araw, habang pinuputol ni Rico ang mga patpat para sa panggatong, aksidenteng nasugatan ang kanyang palad ng matalim na itak. Laking gulat ni Aling Marta nang tumakbo siya't abutan ang anak na tila wala namang sugat sa kamay, naghilom ito agad, at parang walang nangyari. Anak, nasaktan ka ba? Tanong niya. Sandali lang po, nanay. Masakit noong una pero nawala rin agad, sagot ng bata. Mula noon, inilihim na ng mag-asawa ang mga ganitong pangyayari sa ibang tao. Takot silang baka pag-initan si Rico ng mga tsismosa sa baryo o isumbong pa sa mga tanod. Ngunit sa loob ng bahay, ang takot ay unti-unting lumalaki. Ilang araw ng katahimikan dumating ang mga araw na hindi umiimik si Rico. Hindi kumakain, hindi natutulog, hindi rin nagsasalita. Sa buong araw, nakaupo lamang siya sa ilalim ng puno ng santol, nakatitig sa kawalan. May hawak-hawak siyang kahoy at inuukit nito ang anyo ng isang nilalang, isang babae na may mahahabang kuko, pulang mata, at nakangising malalim. Sino yan, anak? Tanong ni Mang Isko. Kaibigan ko po, malamig na sagot ng bata. Bakit mo siya inukit? Sabi niya, dapat ko raw siyang tandaan. Darating daw siyang muli. Pagkatakot ng mga hayop dati-rati malapit si Rico sa mga hayop. Nilalaro niya ang mga sisiyo, nilalambing ang mga tuta. Pero ngayon, tila iniiwasan na siya ng mga ito. Tuwing lalapit si Rico, umaatungal ang aso, lumilipad ang manok, at kahit ang kabayo ni Kapitan ay napapanik kapag nadaan siya sa harap nito. May kakaiba talaga sa batang yan, bulong ng ilang kapitbahay. Ngunit pilit pinagtatanggol siya ni Aling Marta. Bata lang yan. Baka nangangailangan lang ng dasal. Bulong sa hangin tuwing gabi, habang natutulog si Rico, may naririnig silang tila bulong mula sa labas ng bahay. Rico. Rico, ang lahi mo'y hindi mo matatakasan. Minsan, sinubukan ni Mang Isko na sundan ang pinagmumula ng tinig, ngunit tuwing lalapit siya sa pinanggagalingan, bigla itong nawawala. Sa tapat ng bintana ni Rico, palaging may malalaking bakas ng paa, at ang lupa roon ay tila laging bagong hukay. Dumating ang gabing iyon na walang nagbabala.
Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at ang buong baryo ay tila natutulog sa ilalim ng liwanag ng kalahating buwan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang nilalang na unti-unting nagigising, hindi sa panaginip, kundi sa loob ng katawan ng isang batang matagal nang pinipigil ang kanyang likas na anyo. Si Rico. Ang pista ng baryo ika-15 ng buwan. Araw ng pista sa baryo ng San Agustin. Lahat ng tao ay abala, may parlor game sa plaza, may paligsahan sa kantahan, at may mga palutong pagkain sa bawat kanto. Ang mga bata ay masayang naghahabulan habang ang matatanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng mga kubol. Si Rico ay kasama ng kanyang mga magulang sa handaan ng kapitan ng barangay. Inanyayahan silang maghapunan dahil itinuturing ng kapitan na ulirang pamilya sina Mang Isko at Aling Marta, lalo na't ang kanilang anak ay matalino at mabait sa mata ng lahat. Ngunit sa kaloob-looban ni Rico, may unti-unting init na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali. Lahat ng amoy ng lutong pagkain ay tila hindi sapat upang mapawi ang kanyang pagnanasa. May kulang. May hinahanap ang kanyang katawan at hindi ito kanin, tinola ni lechon. Ang lasing na bisita sa huling bahagi ng gabi, habang ang lahat ay abala sa sayawan, may isang lalaking lasing na dumaan sa harap ni Rico. Ito si Mang Carding, ang kilalang lasenggo sa baryo, na palaging may masamang asal kapag nakainom. Ano yan? Bata pa, mukhang mayabang na, turo ni Mang Carding kay Rico, sabay tawa ng malakas. Hinila niya ang braso ni Rico at halos mabitawan ng bata ang hawak na baso ng tubig. Huwag kang bastos, sigaw ni Aling Marta. Ngunit si Rico hindi umiimik. Nakatingin lamang siya kay Mang Carding tuloy-tuloy, matalim, para bang inaamoy ang laman sa ilalim ng kanyang balat. Biglang nagsimulang umikot ang paningin ni Rico. Ang musika sa paligid ay tila unti-unting naging mabagal. Ang ilaw ay lumiwanag, sabay dilim. Ang mga tao ay parang nawawala sa ulirat. At ang huli niyang naalala ay ang mainit na pakiramdam ng kanyang katawan, tila apoy na gustong sumabog. Ang unang pagkagat walang sinuman ang nakapansin agad. Bigla na lang may sumigaw, aray ko. Si Mang Carding ay nakahandusay sa sahig, duguan ang balikat. At si Rico, nakaluhod sa likuran nito, nakasubsob ang mukha. Nang hilahin siya ni Mang Isko, kitang-kita ng lahat ang dugo sa bibig ng bata. Anong ginawa mo, sigaw ni Mang Isko? Hindi umiimik si Rico. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga mata, mapula, parang hindi niya ang sarili niya. Tumakbo si Aling Marta at niyakap ang anak. Anak-anak ko, bakit? Ngunit si Rico, imbes na sumagot, ay tumingala sa langit at nagsimulang umungol. Ang kanyang likod ay tila biglang sumakit. Nagpupumiglas siya sa yakap ng ina, at ang kanyang balat ay tila nangingitim, ang kanyang mga kuko ay lumalalim, at ang kanyang ngipin, unti-unting humahaba. Ang reaksyon ng mga tao nagsigawan ang mga tao sa plaza. Ang iba'y tumakbo, ang iba namay kumuha ng itak. Ang kapitan ay nag-utos ng pagpapaalis sa lahat habang nilalapitan si Rico na parang hayop na gustong patayin. Huwag! Anak ko yan, iyak ni Aling Marta. Pero huli na. Ang pagkagulat at takot ng buong barangay ay hindi mapipigil. Para sa kanila, ang batang iyon ay isang halimaw. Isa siyang aswang. Isa siyang sumpa. Dinala si Mang Carding sa health center. Buhay siya, ngunit malalim ang sugat. Ayon sa doktor, ang pagkakagat ay parang sa hayop, hindi sa tao. Hindi yan normal, bulong ng midwife. Iba yan. Iba yang bata na yan. Pagkakulong ni Rico sa kubo sa takot ng mag-asawa na mapatay ang anak, itinago nila si Rico sa isang lumang kubo malapit sa paanan ng bundok. Doon nila siya ikinulong, may kadena sa paa, at binabantayan ng salit-salit. Si Mang Isko ang tagabantay sa gabi, si Aling Marta naman sa umaga. Pasensya ka na, anak, ani Mang Isko habang tinititigan ang kanyang pawisang anak. Hindi ka namin kayang isuko. Ikaw pa rin ang anak namin. Ngunit si Rico hindi makapagsalita. Nanghihina siya, tila nawalan ng diwa. Ang kanyang katawan ay normal na muli, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang may mali, may sumisingaw na kapangyarihan sa loob niya na hindi niya kontrolado. Pagbibintang ng baryo sa mga sumunod na araw, hindi na siya pinayagang makalabas. Kumalat ang tsismis sa buong baryo, anak ng aswang yan. Ayan na ang sumpa sa lugar natin. Hindi yan dapat pinalaki. Dumating ang kapitan sa bahay ng mag-asawa. Kailangan nating pag-usapan ito, seryoso nitong wika. Ang baryo ay natatakot.
May karapatan silang malaman ang totoo. Ngunit paano sasabihin ng mag-asawa ang hindi rin nila kayang tanggapin? Na ang anak nilang minahal, inalagaan, at pinalaki ng buong puso ay maaaring hindi tao. Pagtatapos ng bahagi 4 ang gabing iyon ang naging simula ng katapusan ng tahimik na buhay ni Rico at ng kanyang umampong mga magulang. Sa unang kagat, punit ang katahimikan at lumitaw ang katotohanan. Hindi na ito maitatago. Hindi na ito matatanggihan. Ang batang minsang pinaniniwala ang regalo ng langit ay isa palang anak ng dilim. Ngunit tanong ng lahat, tao pa ba si Rico? O isa na siyang nilalang na dapat katakutan? Matapos ang kagimbal-gimbal na insidente sa pista ng barangay, hindi na naging ligtas ang pamilya ni Rico. Ang dating mapayapang nayon ay napuno ng bulong-bulungan, pagdududa, at takot. Kahit pa nagtago sila sa lumang kubo sa paanan ng bundok, palaging may mata na nakamasid, tenga na nakikinig, at mga kamay na handang humawak ng itak. Ngunit sa kabila ng pangamba, determinado si Mang Isko na hanapin ang katotohanan. Hindi sapat sa kanya ang basta na lang paniwala ang aswang ang kanilang anak. Kung may lihim mang bumabalot sa pagkatao ni Rico, nais niyang malaman ito mula sa ugat, hindi sa haka-haka. Ang albularyong si Lolo Ben sa kabilang baryo, ilang kilometro ang layo sa San Agustin, nakatira ang isang matandang kilala sa pangalang Lolo Ben. Isa siyang albularyong ginagalang sa buong rehiyon, may kakayahang makakita ng mga espiritu, makabasa ng aura, at makausap ang mga elemento ng kalikasan. Maraming taon na siyang retirado, at bihira na lang bumaba mula sa bundok. Ngunit para kay Mang Isko, si Lolo Ben ang tanging pag-asa. Maaga siyang naglakad paakyat sa bundok, dala ang larawan ni Rico at ilang gamit ng bata, isang lumang suklay, piraso ng kanyang damit, at ang maliit na inukit na kahoy na may itsura ng babaeng madilim ang mukha. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, nadatnan niya si Lolo Ben na tahimik na nakaupo sa harap ng banga, tila nagmumuni-muni. "Ano na sadya mo, iho?" tanong ng matanda, hindi man lang lumingon. "Nais ko pong itanong kung sino po talaga ang anak ko, Pagsisiyasat ng matanda, tahimik lamang si Lolo Ben habang hawak-hawak ang mga gamit niya. Inamoy niya ang suklay, hinaplos ang tela ng damit, at matagal na tinitigan ang inukit na kahoy. Maya-maya ikinuha niya ang isang palayok na may abo at langis, at doon niya ipinahid ang kamay habang bumubulong. Biglang bumigat ang hangin. Tumahimik ang paligid. At sa loob ng maliit na silid ng kanyang kubo, tila may malamig na presensyang dumaan. Ang batang ito, bulong ni Lolo Ben, ay hindi pangkaraniwan. Ang lihim na pinagmulan ibinunyag ni Lolo Ben ang katotohanan na matagal nang natatago, si Rico ay hindi ipinanganak sa ordinaryong paraan. Ang kanyang ina ay isang tagabantay ng gabi, isang mataas na uri ng aswang na may kakayahang mamili ng tagapagmana. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, napagdesisyonan ng ina ni Rico na iwan siya sa mundo ng tao sa pag-asang matatalo ang sumpa. Ngunit hindi sapat ang hangarin para matakasan ang likas na dugo. Tuwing dumarating ang 13 taon ng isang batang may lahing aswang, muling nagigising ang dugo nito, at lalabas ang kanyang tunay na anyo kung hindi ito mapipigilan ng banal na ritual. "May pagkakataon pa," sabi ni Lolo Ben, "ngunit kailangan mo siyang dalhin sa akin." Ngayon din bago pa siya tuluyang lamunin ng kanyang lahi. Pagbabalik sa kubo, agad bumalik si Mang Isko sa kubo at isinama si Rico paakyat sa bundok. Si Aling Marta ay ayaw sana pumayag. "Pagod na siya, Isko. Nasasaktan siya." "Mas masasaktan siya kung hindi natin ito gagawin," mariing sagot ng lalaki. Kung totoo ang sinabi ni Lolo Ben, may natitira pang pag-asa. Habang paakyat sila sa bundok, tahimik lamang si Rico. Mahina pa rin ang kanyang katawan mula sa insidente. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng awa at pagkalito. "Itay ako po ba'y halimaw?" mahina niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Isko. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na ito tanong ng isang bata, ito ay tanong ng isang kaluluwang gustong malaman kung karapat-dapat pa ba siyang mahalin. Ang ritual ng paglilinis. Pagdating sa kubo ni Lolo Ben, agad nilang sinimulan ang ritual. Inilagay si Rico sa gitna ng bilog na gawa sa asin, bawang, at mga halamang gamot. Sa bawat sulok ng bilog ay may kandila at dahon ng saging. Nagsimula si Lolo Ben sa orasyon. Paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ni Rico, kasabay ng tawag sa mga espiritu ng liwanag. Maya-maya ay nagsimulang manginig si Rico. Umangat ang kanyang katawan, at sa kanyang dibdib ay lumitaw ang itim na marka, isang hugis trianggulo na may mata sa gitna. "Ayan na, bulong ni Lolo Ben, nagising na ang kanyang lahi. Biglang bumuga ng itim na usok mula sa katawan ni Rico.
Ang mga kandila ay namatay at ang hangin ay lumamig ng husto. Tumayo si Lolo Ben at humawak ng itak na may ukit ng mga sinaunang letra. Bilang tagapangalaga ng liwanag, ako ang magsasara ng lagusan ng kadiliman. Pagtatapos ng ritual makalipas ang halos 1 oras, huminto ang pag-ikot ng hangin. Bumagsak si Rico sa lupa, pawisan, pagod, ngunit buhay. Nang tanggalin ni Lolo Ben ang asin sa paligid, pinunasan ni Aling Marta ang noo ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Ligtas ka na, anak, bulong niya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nahimlay lang ang dugo ng kanyang ina, paliwanag ni Lolo Ben, ngunit darating ang araw na siya ay muling susubukin. Nasa kanya ang pasya kung saan siya papanig, sa liwanag o sa dilim. Makalipas ang ritual na isinagawa ni Lolo Ben, akala ni Namang Isko at Aling Marta ay tahimik na muling mamumuhay si Rico bilang isang ordinaryong bata. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Sa bawat gabi, sa bawat aninong gumagalaw sa paligid ng kanilang kubo, tila may aninong nakabantay, hindi bilang bantay na tagapangalaga, kundi isang ina isang nilalang ng dilim. Mga panaginip na paulit-ulit muling bumalik ang mga panaginip ni Rico. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatayo lang. Sa kanyang panaginip, kasama na niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na balabal, mahabang buhok na parang usok, at mga matang tila bumabalot sa kanyang isipan. Ako ang iyong ina, Rico. Wika ng tinig na malamig ngunit may lambing. Hindi ka nila mauunawaan. Hindi ikaw nararapat sa mundong ito. Sumama ka sa akin dito ka nababagay. Tuwing gigising siya, nanginginig si Rico, may pawis sa noo, at minsan, may bakas ng putik o dahon sa kanyang kama. Tila ba hindi lang basta panaginip ang mga yon. Pagbabago sa ugali ni Rico sa mga sumunod na araw, naging tahimik si Rico. Hindi na siya naglalaro, hindi na rin nagsasalita maliban kung tinatanong. Ang kanyang mga mata ay tila laging pagod, at ang kanyang balat ay parang kumukupas ang sigla. Rico, may sakit ka ba? Tanong ni Aling Marta habang pinupunasan siya. Nanay, nararamdaman ko po siya. Ang lamig ng yakap niya sa panaginip. Para akong nauubos sa bawat gabi. Lalong nabahala si Mang Isko. Naramdaman niyang malapit nang bumalik ang dilim sa buhay ng kanilang anak. At sa pagkakataong ito, tila hindi na ito basta may iwasan. Isang gabi ng malamig na hangin isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Rico, biglang nagbukas ang bintana ng kubo, hindi dahil sa hangin kundi dahil sa isang presensyang tila hindi tao. Tumayo si Rico na parang may nagtulak sa kanyang katawan. Lumabas siya, hindi na bilang batang natutulog, kundi isang nilalang na mulat na sa tinig ng kanyang ina. Nagising si Aling Marta at agad hinanap si Rico. Walang sagot. Ang pinto ng kanilang kubo ay nakabukas at may bakas ng paa na papunta sa kabubatan. Paghabol sa gubat agad na sumugod si Namang Isko at Aling Marta sa kabubatan. Dala ni Isko ang isang itak at mutya mula kay Lolo Ben, halos wala ng buwan sa langit. Ang lahat ay natatakpan ng ulap at tanging huni ng mga kwago ang maririnig. Sa gitna ng gubat, nakita nila si Rico, nakaluhod sa harap ng isang babae. Sa unang tingin, para lang itong matanda na nakaitim. Ngunit nang lumapit sila, bumalot ang takot sa kanilang mga puso. Ang babae ay walang mukha, ang itim na buhok ay parang buhay, gumagapang sa lupa, at ang mga kuko nito ay mahaba, tila kayang lumagot ng buhay sa isang iglap. Rico! Halika rito, anak, sigaw ni Aling Marta. Ngunit hindi gumalaw si Rico. Tila hypnotized, nakatitig lang siya sa babae. Ako ang tunay mong inay. Bulong ng nilalang. Ang dugo mo ay sa akin. Ang lakas mo ay akin. Sumama ka sa akin at mamumuhay ka ng buo. Hindi ka na nila ikukulong. Hindi ka na nila katatakutan. Ikaw ang susunod na tagapangalaga ng kadiliman. Pagtatalo ng dalawang ina, hindi mo siya anak, sigaw ni Aling Marta. Anak ko si Rico. Pinalaki namin siya, minahal namin siya, kahit hindi siya galing sa akin. Tumawa ang nilalang. At sa kabila ng pagmamahal nyo, tinanggihan nyo pa rin siya nang una siyang sumiklab. Kinulong nyo siya. Kinahiya. Napayuko si Aling Marta. Hindi niya maitatanggi. Naging takot sila. Naging tao sila. Ngunit muling lumapit si Mang Isko at inilahad ang mutya kay Rico. Anak, hawakan mo ito kung kami ang pipiliin mo. Pagpili ni Rico, tahimik si Rico. Sa kanyang harapan, naroon ang kanyang tunay na ina, dugo niya, laman niya. Ngunit sa likuran niya, naroon ang mga taong nagpalaki sa kanya, nagturo sa kanyang magmahal at lumaban.
Ikaw ang magpapasya, bulong ng nilalang. Tumulo ang luha ni Rico. Muli niyang naalala ang mga pagkakataong tinuruan siya ni Mang Isko mag-ukit ng kahoy. Naalala niya ang halik sa noo ni Aling Marta tuwing may lagnat siya. Ang mga gabing niyayakap siya habang umiiyak. Ang pag-unawa kahit hindi nila siya lubos na maintindihan. Pasensya na po, bulong ni Rico, pero hindi ko po kayang iwan ang mga magulang ko. Ang galit ng ina naggitngit ang nilalang. Ang buhok nito ay lumipad sa hangin at ang lupa ay nagsimulang gumalaw. Ipagkakait mo sa akin ang anak ko. Isa kang walang utang na loob. Biglang nagdilim ang paligid. Ngunit bago pa makalapit ang nilalang, tumama ang sinag ng buwan sa mutya ni Rico. Napasigaw ang babae at unti-unting naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Nag-collapse si Rico at agad siyang sinalo ni Mang Isko. Anak! Rico! Pagod lang po ako, itay. Mahina niyang sagot. Pero alam ko na po kung sino ako. Pagkatapos ng matinding tagpo sa kabubatan, naisip ni na Mang Isko, Aling Marta, at ni Rico na tapos na ang lahat na ang pagkakapanalo sa harap ng ina ng kadiliman ay hudyat ng panibagong simula. Ngunit mali sila. Sapagkat ang pagtanggi ni Rico sa kanyang lahi ay itinuturing na isang pagkakanulo. At sa mundo ng mga nilalang ng dilim, ang pagtataksil ay may kapalit, dugo, buhay, at sumpa. Mga palatandaang muling dumating makalipas ang ilang linggo, muling nagbago ang paligid. Ang mga manok ay nagsimulang magwala tuwing hating gabi. Ang mga alagang kambing ni Kapitan ay biglang nawawala na lamang sa loob ng kulungan. At ang pinakakakaiba sa lahat, ang mga panaginip ng mga tao sa baryo ay isa. Isang babaeng may itim na mata na dumarating sa kanilang panaginip upang tanungin na saan si Rico. Isa-isa, nagsimula ng lumikas ang mga tao. Ang mga matatanda ay nagsabi may darating. May kukunin. Hindi naligtas ang baryo. Ang paalala ni Lolo Ben isang gabi, bumalik si Lolo Ben mula sa kanyang taguan. Pagod, namumutla at duguan ang kanyang mga kamay. Dumarating na sila, anya. Hindi lang isa. Isang lahi. Mga nilalang ng gabi na gustong bawiin si Rico o patayin siya kung ayaw niyang sumama. Anong dapat naming gawin? Tanong ni Mang Isko. Tumindig. Maghanda. Sapagkat hindi ito simpleng pag-atake, ito ay isang ubusan ng lahi. Ayon kay Lolo Ben, ang puwersang darating ay tinatawag na ang lipi ng itim na buwan, isang pangkat ng mga nilalang na sinanay mula pagkasilang upang magsilbi sa reyna ng dilim, ang ina ni Rico. At ngayon, dahil pinahiya sila sa harap ng tao, layunin nilang wakasan hindi lang ang batang nagtaksil, kundi ang buong lugar na kumukop sa kanya. Paglalagay ng depensa agad na ikinalat ni Lolo Ben ang mga panangga sa buong baryo. Naglagay siya ng asin sa mga pintuan at bintana. Isinabit ang bawang sa bawat post. Gumawa siya ng mga anting-anting na ibinigay sa bawat bahay. Itinuro rin niya ang orasyon ng pangontra, ngunit may babala siya, kung mahina ang loob mo, huwag mong banggitin ito. Dahil ang isang maling bigkas ay magbubukas ng lagusan. Samantala, tinuruan din niya si Rico ng mga dasal at panlaban, bagamat alam nilang hindi sapat iyon sa bigat ng kalabang darating. Ang unang gabi ng paglusob dumating ang dilim ng walang buwan. Tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin. Sa kalayuan, may maririnig na pagaspas ng pakpak, mga ungol at mga yabag sa kawalan. Sa gitna ng gabi, sabay-sabay na namatay ang mga ilawan sa buong baryo. Ang mga kandilang sinindihan ay bigla na lang namatay. Ang mga aso ay tahol ng tahol, tapos ay unti-unting natahimik. At sa dilim, may isang tinig ang sumigaw, ibigay ay amin Yanji bata. Ang labanan sa baryo mula sa gubat ay naglabasan ang mga nilalang, mga nakayukong nilalang na may mapupulang mata, mahabang kuko, at balat na parang sinunog. Ang iba ay lumilipad, ang iba ay gumagapang sa kisam. Lahat sila ay patungo sa gitna ng baryo, kung saan nakatago si Rico. Agad nagsilabasan ang mga kalalakihan ng baryo. May hawak na itak, sibat, at torotot. Ngunit para silang makakaharap ng isang hukbo ng impyerno. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Si Mang Isko ay nakapatay ng dalawa gamit ang itak na may mutya. Si Aling Marta ay ginamit ang tinuro ni Lolo Ben, isang dasal na nagsisilbing bomba ng liwanag. Ngunit maraming tao ang nasugatan, ang iba ay nawala sa gitna ng dilim. Sa gitna ng kaguluhan, may sumisigaw, nasaan si Rico? Nasaan ang taksil? Ang pagtindig ni Rico, hindi na kinaya ni Rico ang pananatili sa taguan. Lumabas siya at sumigaw, nandito ako.
Lumingon sa kanya ang lahat, pati na ang mga nilalang ng dilim. Lumapit ang isang matandang nilalang na parang pari ng kadiliman. Bumalik ka sa amin at titigil ang pagdanak ng dugo. Sumama ka, anak ng aming reyna. Ngunit sa halip na sumama, hinubad ni Rico ang damit sa dibdib at ipinakita ang markang sinelyuhan ni Lolo Ben, isang tanda ng paglaya. Ako'y hindi na bahagi ng dilim. Kung gusto niyong wakasan ito, tapusin niyo ako. Pero hindi ako kailanman magiging alipin niyo. Ang huling salakay nagpupuyos ang galit ng mga nilalang. Bigla silang sumugod kay Rico. Ngunit bago sila makarating, biglang bumalot ang liwanag mula sa mga albularyo na nagtipon sa paligid. Sila'y nagdasal ng sabay-sabay at sa gitna ng panalangin, umapoy ang hangin sa paligid ng baryo. Ang mga nilalang ay isa-isang nasunog, napunit at tinangay ng liwanag. Ang natira lamang ay ang matandang pari ng dilim. Nilapitan niya si Rico at sabay sabing, hindi pa ito tapos. Hindi mo maitatanggi ang dugo mo habang ikaw ay nabubuhay. At naglaho ito sa hangin. Pagkatapos ng madugong labanan at tagumpay laban sa mga nilalang ng kadiliman, nanumbalik ang katahimikan sa baryo ng San Agustin. Ngunit hindi ito kaparehong katahimikan noon, ito ay mas malalim, mas maingat, at mas may kabuluhan. Sapagkat sa gitna ng baryong minsang tinabunan ng takot, may isang batang lalaki na muling isinilang, hindi sa sinapupunan ng kanyang ina, kundi sa liwanag ng kanyang pagpili. Ang batang ito ay si Rico. Pagbangon ng baryo matapos ang lahat, nagkaisa ang buong barangay sa pag-aayos ng nasirang mga tahanan. Ang mga dating nagduda ngayon ay humahanga na kay Rico. Si Kapitan ay personal na bumisita sa kubo ng pamilya upang magpaabot ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, Rico, anya, baka hindi na umabot ng umaga ang buong baryo. Tumango lamang si Rico, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso, tila matanda na sa kalooban, tila nagising sa katotohanang mas malalim pa sa kanyang murang edad. Ang desisyon ni Lolo Ben sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Lolo Ben na hindi niya na kayang bantayan mag-isa ang lahat ng lagusan, ang mga anino, at ang lihim ng sinaunang mundo. Malapit na siyang dumating sa katapusan ng kanyang lakas. Isang gabi, habang sila ay nakaupo sa ilalim ng buwan, kinausap niya si Rico. Anak, ang mundo ay laging may balanse. Kung may dilim, may liwanag. Kung may nilalang ng gabi, may tagapagbantay na itinatalaga ang kalikasan. At ikaw ang bagong tagapagbantay. Nabigla si Rico. Ako po? Sagot ni Lolo Ben, hindi ko pinipilit. Ngunit kung pipiliin mong tanggapin ang tungkulin, ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko, hindi para sirain ang kadiliman, kundi para bantayan ang daan. Hindi lahat ng nilalang ng gabi ay masama. Ngunit ang balanse ang pinakamahalaga. Pagsasanay ni Rico mula noon, araw-araw ay sinanay si Rico sa mga bagay na hindi tinuturo sa eskwelahan. Natuto siyang bumasa ng sinaunang baybayin. Natutunan niyang makipag-usap sa mga nilalang ng hangin at halaman. Gumamit siya ng orasyon para magtawag ng liwanag, at kilalanin ang enerhiya ng bawat nilalang, masama man o hindi. Nakita ni Mang Isko at Aling Marta kung paanong unti-unting nagiging ganap na albularyo ang kanilang anak, higit pa sa albularyo, isa siyang tagapamagitan ng dalawang mundo. Pagkakaroon ng panibagong tungkulin isang gabi, habang nakaupo si Rico sa tuktok ng burol, may batang umiiyak na lumapit sa kanya. Kuya Rico, may aswang po sa likod ng bahay namin. Sumisilip po siya tuwing gabi. Hindi nag-atubili si Rico. Sumama siya sa bata, dala ang kanyang mutya, at ilang halamang gamot. Nang makarating sa bahay ng bata, hindi niya agad ginamit ang puwersa. Nakiramdam muna siya. Sa kanyang pakikinig, napagtanto niyang hindi aswang ang nilalang kundi isang sigbin na nawala ng teritoryo dahil sa digmaan. Hindi ka kailangan matakot, wika niya sa nilalang. Hindi kita sasaktan. Ngunit huwag kang mananakot ng tao. Tutulungan kitang makahanap ng bagong tirahan. Ang dating batang marahas ay ngayon isa ng tagapamagitan, isang bantay ng kapayapaan, hindi ng digmaan. Pagpaparangal ng baryo dumating ang araw ng bagong pista ng San Agustin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang karaniwang kapistahan lamang ang ipinagdiwang. Ipinagdiwang din ang tagumpay ng liwanag, ang lakas ng paniniwala, at ang muling pagkakaisa ng tao at kalikasan. Sa harap ng lahat, tinawag si Rico sa entablado. Ito ang batang minsang tinawag na sumpa, ngunit ngayon ay ating tagapagtanggol, wika ng kapitan. Sa kanya natin natutunan na ang dugo ay hindi palaging kasalanan at ang pagkatao ay pinipili. Tumayo si Rico, suot ang puting barong, may nakasabit na mutya sa leg.
Hindi siya nagsalita ng marami. Isa lamang ang kanyang sinabi, hindi ko pinili kung kanino ako isinilang, pero pinili ko kung para saan ako mabubuhay. Pagpanaw ni Lolo Ben ilang buwan makalipas, tuluyang na maalam si Lolo Ben tahimik siyang natulog sa kanyang kubo, may ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang tabi ay may liham para kay Rico, sa wakas, may tagapagmana na ang liwanag. Nasa kamay mo na ang susi ng balanse. Alagaan mo ang daan at tandaan mong hindi ka kailanman nag-iisa. Lolo Ben, ipinaglibing siya sa tuktok ng bundok, at doon itinayo ang isang maliit na dambana bilang paalala ng kanyang sakripisyo at gabay. Panibagong simula ngayon, si Rico ay hindi na lang basta bata. Siya ay bantay ng liwanag, tagapamagitan ng mundo ng tao at nilalang, at anak ng parehong dilim at liwanag. Sa kanya nagsimula ang bagong kabanata ng baryo, mas mulat, mas mapagmatsyag, ngunit may tiwala sa kabutihan. At sa tuwing sasapit ang gabi, habang lahat ay natutulog, si Rico ay nakaupo sa kanyang poste, nakatingin sa langit, dala ang pangakong hindi na niya hahayaang manaig muli ang kadiliman. Sapagkat minsan na niyang pinili kung sino siya, at sa bawat araw, pipiliin niya pa ring maging liwanag sa gitna ng dilim. La 55